Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Toncoin. Ngayon pong August 3 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, dito po di po tulad ng ibang mga cryptocurrencies ay itong si Toncoin ay nakaranas lamang po ng bahagyang pag-angat sa presyo at ito po ay bago po ito nakaranas ng matinding pagbagsak. Kasi yung huling technical analysis po natin dito kay Toncoin ay nitong mga July 10. Yan, yung naglalaro po yung kanyang market price dito. Kung saan ay meron po tayong isang pattern dito, isang ascending wedge pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At ayan po siya. At ang nangyari po kasi rito ay nakaranas siya ng breakout sa lower portion nito. At kung yung ganito pong kaganapan, breakout sa lower portion ng pattern na ito, ay sa kadalasan ay nagre-resulta po ito ng isang matinding pagbagsak or sinusundan po ito ng isang matinding pagbagsak. At ang nangyari po rito kay Toncoin ay dahil nga nung nagkaroon po siya ng breakout dito ay ang nangyari po ay umangat po kasi si Bitcoin. Ayan, nagkaroon siya ng breakout sa lower portion nito ay kasabay nito ay umangat ang market price ni Bitcoin. Ayan po yung ito po yung daily chart ni Bitcoin. Umangat po siya. Kaya imbis na babagsak po sana si Toncoin, ayan, imbis na babagsak po si Toncoin, dulot po ng kanyang naranasang breakout dito ay ang nangyari ay maski papaano ay hinatak ni Bitcoin itong si Toncoin at nagresulta po ito sa pagko-consolidate niya. Nag-consolidate na lamang po ito imbis na ito ay babagsak. Kaya parang ang nangyari po rito ay pinatagal, parang dinelay ni Bitcoin yung pagbagsak nitong si Toncoin. Kaya ang nangyari po rito ay nag-consolidate po siya rito. Nag-sideways po siya sa ilalim ng major resistance line natin dito na 7.695. Kaya ayan, pero sayang at hindi po na trigger or hindi po niya nagawang patamaan yung nakaabang rito sa 7.695 na sell pending order natin. At ngayon ay nagresulta nga ito sa isang pagbagsak sa presyo. Ayan, at bumagsak po ito, nagpatuloy sa kanyang pagbagsak at ang nangyari po rito kahapon ay na-trigger po yung nakaabang rito na buy pending order natin dito po sa support line na 6.204. Kaya ayan, na-trigger po yan, nakabili po tayo dito sa presyong ito. At ang sunod po natin ginawa ay agad po tayong naglagay rito ng isa na namang additional na sell pending order or take profit dito po sa 7.065 kung saan ay ngayon po ay nagsisilbi po itong isang minor resistance line. Yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay resistance line, harang po yan sa taas, at lahat naman po ng mga kulay red ay support line na nagsisilbing harang naman po dito sa ibaba. Ngayon po pala ay basag na po pala yung support line na ito. Kasi ayan, tumagos na po yung kasalukuyang market price ni Toncoin dito sa ilalim nito. Kaya nagsisilbi po ito ngayong isang resistance line. Kaya breakout na rin po yan. At sa kada nararanasang breakout, yan, sa mga support line, ay isa po itong signal or indikasyon na tuloy-tuloy po ang nararanasang pagbagsak ni Toncoin. Kaya maliban po sa pagkabasag ng support line niya rito, dating support line, ay yung ating House Width Indicator ay nagpapakita po ng kulay red na pangangatawan. Ibig pong sabihin ay nananatiling bearish po ang kalagayan ng market ni Toncoin. Kaya pag sinabi po nating bearish, ay yung mga sellers po ang may control sa market ni Toncoin. Kaya syempre kung pag sellers ang may control ay ang layunin po nila ay ang pabagsakin ang market price nito. At maliban po rito ay tumutugma na rin yung ating QQE mod indicator dito. Ang mga nabubong QQE bar formation natin dito ay mga kulay red at nagsimula po muling lumaki ang sukat ng mga ito nitong nakalipas na ayan, mga August 1. At kahapon ay sinundan ng mas malaking QQE bar. Ibig pong sabihin ay
lumalakas ang or mas lalong tumitindi ang pwersa ng mga sellers. Kaya ang aking analysis po rito kay Toncoin na magiging galaw nito sa mga paparating na araw ay babagsak po siya at posibleng umabot hanggang dito sa 5.509 na minor support line natin dito. At sapagkat ito po yung sunod na harang sa pagbagsak ni Toncoin. Kaya ayun po yung aabangan natin dito. Babantayan po natin kung tatalbog nga ba siya rito or kung mababasag niya ito. Siyempre, kung ang nangyari rito ay kung pag bumagsak siya rito at tumalbog po siya rito ay siyempre dito siya magkakaroon ng rebound. Yan, at maaring magresulta po ito sa kanyang recovery or consolidation dito. Pero kung pag nabasag po niya ito ay siyempre magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak. Ayan, babagsak po siya ulit hanggang dito sa sunod na support line natin dito sa ibaba. Kaya ayan, yan po yung aking mga latest live spot trading position. Yan, updated po yan na live spot trading positions kung paano ko po tinitrade itong si Toncoin. Ayan, yung latest trade po natin ay nakabili po ako rito sa 6.204. At yan, ngayon ay meron na po akong tatlo na mga sell pending orders or take profit na nakatapat po sa mga price levels ng ating mga resistance lines dito. At meron naman po akong dalawa lamang na buy pending orders na nakatapat naman po sa dalawang minor support line natin dito sa ibaba. Yan, kung nais po ninyong gayahin or sabayan ang aking paraan sa pagtitrade dito kay Toncoin ay malaya po kayong kopyahin yan or is-set up sa ganitong paraan yung inyong mga trades dito kay Toncoin. Yan, malinaw naman po na nakikita ninyo yung mga price levels kung saan nakatapat or kung saan nakaset yung aking mga buy at saka sell pending orders dito kay Toncoin. At sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.